Dapat pinatay ko na yung babaeng yun when I had the chance. Ganda nga ng bakbakan yun. Sarap panoorin. Hindi lang kita talaga friend. Never akong aawat. Joke! Pero alam mo, feeling ko may pwede pang masamang gawin yung malditang babaeng yan. Pwede nga akong paliktarin ng babaeng yan eh. Hindi naman siguro mangyayari yun. Kasi di ba kasabot mo yung abogado niya? Hindi papayagan. Ang ibig mong sabihin, walang kasalanan si Doktora Natalia? Anak, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil gulong-gulo yung utak ko, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Masyado tayong maraming financial problems. Lahat ng mga pangarap natin gusto kong matupad. Anak, hindi natin kailangan ng marangyang buhay. Ang importante lang, masaya tayo. Kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Meron tayong isang tirahan na maayos. Malusog tayo. Tuloy dahil dyan sa pangarap mong yan, munti ka lang mamatay. Oo nga. Pero hindi natin masasabi. Mabuti na yung nag-iingat. At wala naman kailangan pigilan kung wala naman magsasalita. Hindi ba? Ikaw, kung magpatumba ng tao, baka maging hobby mo na yan, ha? Try mo kaya mag-ganchilyo. Baka mas magandang hobby yun para sa'yo. Alam mo, Britney, wala pa akong napapatay na tao. Kung sakasakaling, ikaw ang pipiliin kong mauna. Magsalita ka pa ng ganyan, sige. Anak, tanggap kita kahit ano ka pa. Ang gusto ko maging masaya ka, ayusin mo ang buhay mo. Malakas pa naman ako eh. Kaya ko pang magtayo ng isang maliit na negosyo. Magtutulungan tayo, hindi ba? Ano gagawin mo? Ang matagal ko nang dapat na ginawa. Itatama ko na yung mga pagkakamali ko. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Wala kayong dapat ipagkabahala, ma'am. Iniimbestigahan pa din ang kaso, and I can assure you, safe na safe ang clinic namin. And also, regarding your question, oo naman. Siyempre, meron kaming radio frequency facelift dito. Updated kami sa latest technology, Miss Brenda. Talaga? Sabi kasi ni Doktora Paulina, sa clinic lang daw nilang may ganun. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero ang Herrera Beauty Clinic ang unang nagdala niyan dito. Ano pang ginagawa niyo dyan? Di ba sinabi ko itapon niyo na yan? Huwag kayong magtitira ng kahit na anong gamit ni Stefano sa kwarto niya. Tapon niyo yan. Dad, si Stefano. Lumayas. Bakit niyo ho pinalinis yung kwarto niya? Eh, paano ho kung bumalik yun? Nagsawa na ako sa kakaamo sa kanya. Kung ayaw niyang tumira dito, sarado na rin ang bahay ko para sa kanya. Nasaan na kaya si Calvin? Miss na miss ko na siya. Nay, buti po nakabisita kayo. Ikaw, meron kang hindi sinasabi sa akin. Tasan si Adriana? Ho? Di po ba nakatira siya kina Doktora Natalia?
Ambisyosa pala yung Doktora Paulina na yan. Buti na lang hindi ko tinuloy yung pagpapa-appointment ko doon. Naku, buti naman. Pero alam mo ba, naabutan ko si Naomi Malandrino. Sinugod niya si Doktora Paulina at nagsabunutan sila. Ano? Oo, sinisisi ni Naomi si Doktora Paulina dahil sa nangyari sa kanya. Napanood ko sa TV yung kaso niya laban sa klinik niyo. Hindi ba kayong kalaban ni Naomi? Oo nga. Pero may nag-chismis sa akin, yung kaibigan kong talent handler. Sinabi niya sa akin na naglayas na daw si Doktora Natalia sa bahay niya at binitbit si Adriana. Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Hindi po eh. Sige, huwag ho kayo mag-alala. Hanapin ko siya, kakausapin ko. Hindi na kailangan. Ang iniisip ko ang tita Natalia mo. Pati siya sumabay pa dito. Talaga bang mahirap akong pakisamahan? Talaga bang wala akong nagawang mabuti para sa pamilyang ito? Dad, mabuti ho kayong ama. Tinuring niyo ho ako na parang tunay niyong anak. Huwag ho kayong mag-alala. Makukumpleto rin ho uli yung pamilya natin. Baka dinala din sa Amerika. Baka hindi ko na makita si Adriana. Nay? Basta, pag may nabalitaan ka tungkol kay Doktora Natalia at Adriana, sasabihin mo kaagad sa akin, ha? Apo. Sir, may sulat po kayong dumating. Bakit ho, Dad? Pinatawan ako ng temporary restraining order. Hindi ako pwedeng lumapit si tita Natalia mo.